Yan. Ito ang pamagat po ito. This is a day of a good news. Ito ang araw ng mabuting balita. Amen? Tayo po muna ay manalangin saglit. Tayo po lahat ay umuot. Aming Diyos sa tamang makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, linisin mo nga po ang aming mga puso at isipan upang kami ay makapasok sa tunay na pagsamba. Hinihiling po namin sa oras na ito ang patuloy na pakihitisan sa amin ng iyong Santong Espiritu na siyang walang sawang nagtuturo sa amin kung paano ang manalangin sapagkat wala po sa amin ang tunay na marunong manalangin. Salamat po at Diyos at pagpalain ng iyong mga salita na aming pagninilay-nilayan ngayong umaga. Hayaan po na ikaw ang kanilang marinig at makita sa bawat pagtayo namin ito. Sapagkat sa iyong kaluwalhatiang walang hanggan, sa ngalan ni Jesus ang lamasag ng Amen. Yan. Ito po ay kinuha natin sa aklat ng Ikalawang Hari. 2 King chapter 7 verse 9. Yan. 2 King chapter 7 verse 9. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Naka-plus naman po sa English. Yan. Sabi po dito, ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal ng hari. Ako? Noong panahon ng Israel na tinatawag itong divided kingdom. Ang Israel po kasi noon ay nahati sa dalawang kaharian. Divided kingdom ang tawag po yan. Ito po ay nangyari noong taong 931 to 722 BC, before Christ yan. Yan po na. Ang bansang Israel ay nahati sa dalawang parte. Ang kingdom ng Israel sa north, na capital ay Samaria, at ang kingdom naman ng Judah sa south, na capital naman ay Jerusalem. Yan po na. Ang mahinang kondisyon ng dalawang kingdom, ang kahariang ito, ang naging dahilan upang mapasok sila ng kahit na anong bansa. Sapagkat sila ay nahati, kaya humina yung kanilang kondisyon. Kaya sila ay madali na lang napapasok. Nakikita nyo naman siguro, kahit sa panahon ngayon, madali silang napapasok. Yung ibang nasa malapit katulad ng Syria, Moab at saka Ammon, yan po. At yung nasa malayo naman, katulad ng Assyria at Babylon, yan. At dito sa 2 King, chapter 6, 24 hanggang 29, makikita natin na may naganap na pagkubkob. Meron pong naganap na pagkubkob sa Israel, sa Samaria. Ito po ay yung kingdom ng Israel sa north. Yan. May naganap na pagkubkob dito na pinangunguna ng hari ng Syria na si Ben-Hadad, na nagdala ng matinding tagutom sa lungsod ng Samaria. At sa gitna ng pagdurusang ito, nagkaroon ng matinding tagutom. Merong 4 na lepers o may ketong yung naapektuhan. Yan po, no? At ang 4 na may ketong na ito nag-usap-usap tungkol sa kanilang kalagayan. Ganito po yung kanilang pinag-uusapan. Sabi po nila, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo dito, mamamatay din tayo. Mabuti pa ay pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos ang ating paghihirap. Kita ninyo, yung 4 na lepers, naapektuhan sila talaga ng gutom, ng tagutom, matinding tagutom. Kaya po sila ay naghahanap ng paraan upang sila ay makakain. At dahil sila ay desperado, nagdesisyon silang sumuko doon sa mga taga-Syria. Yan. Subalit nung pumasok sila sa kampo ng mga taga-Syria, napag-alaman nila na inabandona na ng mga Syrian ang kanilang kampo. Pagpasok nila, wala ng tao. Kampo na lang nakita nila doon. Nung una, nalaman nila na wala ng tao sa kampo, nagpakasasa sila, naabutan nila maraming pagkain. Marami silang nadali ng pagkain doon. Sabi sa 2 King 7:8, pumasok ang 4 sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila lahat ng ginto, pilang at mga damit na naroon
At ito'y tinago pagkatapos. Pumasok din sila sa ibang tolda. Kasi yung mga tirahan o mga tolda-tolda lang. Sinamsam din nilang lahat ng naroon at itinago. Subalit naisip nila, hindi tama ang kanilang ginagawa. Di ba? Sabi nga dito sa 2 Kings chapter 7 verse 9 na binasa natin, hindi tama itong ginagawa natin. Sabi nila, magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Di ba? Hindi natin dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal ng hari. At ganun nga ang ginawa niya dito. At dito, meron tayong mahalagang aral na matututunan sa 4 na lepers na ito. Alam niyo yung may lepers, yung may ketong. Yan. Dito, meron tayong matututunan sa 4 na lepers na ito na maihahambing natin sa buhay natin sa panahon ngayon. Amen? Lalo na nung sinabi nila na magandang balita ito. Diba? Magandang balita ito. Sa ating pag-aaral, mapapansin natin na may mga pangyayari sa mga lepers noon na maihahambing natin sa buhay natin ngayon. At kung ano ang kahihinatnan kapag tayo ay nanahimik at tinago natin ang mabuting balita. Na po, at kung bakit may mga taong nananahimik kayo patungkol sa mabuting balita. Ayan, tignan nyo ha. Number 1 po, ang mga pangyayari noon at ngayon. Tignan nyo ang ating paghahambing ha. Sa bawat pangyayari ay may taggutom. Noon, merong taggutom. Anong taggutom noon? Pagkain ang taggutom nila. Literal na pagkain. Literal na gutom sila. Noong nakugkob na mga taga-Syria ang Samaria, nagkaroon ng matinding taggutom. Kung kaya pati mga anak nila ay nagawa nilang kainin. Grabe no? Salamat sa Diyos sa taggutom ngayon. Hindi natin nagawang kainin ang ating mga anak. Pero sila, sa matinding taggutom noon, pati mga anak nila, nakain nila. Tingnan nyo ha? Tulad ng pangyayari dito sa 2 King chapter 6. Minsan, naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader. Nakita niya ang 2 babae na nag-aaway. Ang isa ay humingi ng tulong sa kanya. Kaya't nagtanong ang hari, ano ba ang problema niyo? Sabi niya. Sumagot ang babae, napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak upang may makain kami ngayon. Bukas, ang anak naman niya, kakainin namin. Kita niyo kung gano'ng katindi ang taggutom noon. Pati mga anak nila nagagawa nilang kainin. Salamat sa Diyos, kahit sa gitna tayo ng pandemic, hindi pa naman nangyayari sa atin na kainin natin yung ating mga anak. Meron pa namang biyayang dumarating sa atin. Amen? Subalit meron din tagutom ngayon. Ngayon, merong tagutom. Ano yon? Subalit hindi pagkain pisikal, kundi pagkain espiritual. Ang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ang tagutom sa atin ngayon, pagkain espiritual at hindi kayang ibigay ng kahit na sinong tao. Diyos lang makapagbibigay yan. Ang ating pagkagutom ay may kaugnayan sa ating mga kasalanan. Anong sabi sa Roma 3:23? Sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Walang mabuti sa atin kahit isa. Kaya hindi mo sabi mabuti siya kaysa sa kanya. Mabuti siya kaysa sa kanya. Kasi lahat tayo nagkasala. Amen. At sabi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kita ninyo, bagamat merong taggutom, meron namang ipinagulob ang Diyos na libreng regalo, ang kaligtasan. Nagkaroon tayo ng spiritual pamin. Nagkaroon tayo ng pagkagutom spiritual. Pero may libre namang ibinigay ang ating Panginoon, ang kaligtasan. Sabi po sa bawat pangyayari, merong kasaganaang libreng dumarating. Kita nyo? Kung gaano kabuti ang ating Diyos. Noon, maraming pagkain sa Syrian camp. Kaya anong ginawa ng mga lepers? Kumain sila, nagpakabusog at uminom. At hindi lamang pagkain yung sagana. Meron ding mga ginto at pilak. Kita mo, hindi lang
ng pagkain ng sagana noon. Ginto, pilak, lahat ng iniwan ng Syrian kasi nabandonan nila yung kanilang mga kampo. Marami silang naiwan na ginto, pilak, mga damit. Ayan, ginawa ng 4 na lepers, kinuha nila at itinago nila. Di ba? Maraming pagkain. Ngayon, may kasaganaan din. Yan ha? Ng spiritual blessing. Sagana tayo sa spiritual blessing. Kita naman po ninyo, sa lahat ng social media, sa lahat ng TV, makita nyo may mga nag-share na Word of God. Saganang-sagana tayo. May live stream, kahit saan makikita nyo, di ba? At mayroon tayong mga kapitbahay o katabi-bahay na nag-share ng magandang balita. Meron tayong kasaganahan. Kaya dito dapat purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Pinagalooban niya tayo ng lahat ng pagbalang espiritual nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, nagkaroon ng sagana tayo sa spiritual blessing. Ang sabi po sa Revelation 22:17, sinabi ng Espiritu ng babaeng kasal, halika kayo, lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang sinumang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Kita nyo, libre. Sa bawat pangyayari, meron kasaganaang libreng dumarating. Amen? At sa bawat pangyayari, meron mga taong nakakatagpo kung ano ang kailangan nila. Amen? Noon, nakatagpo ng kailangan nila ang mga lepers. Kailangan nila ng pagkain, nakaupo sila doon sa gate. Kasi sila ay mga lepers, di sila makapasok sa loob ng kanilang kingdom. Sapagkat ang turing sa kanila ay marumi. Kaya nandun lang sila sa gate. Sabi nga nila, pag pumasok tayo roon, papatayin tayo. Pag pumunta naman tayo doon, papatayin din tayo. Mabuti nang puntayin tayo doon, makakain sila, di ba? Kahit pa paano, patayin man sila, nabusog naman sila. Amen? Kaya ganun ang ginawa nila. Ngayon, natagpuan ng mga Kristiyano ang kagalang ng bunga ng kaligtasan. Yan. Kanino ba natin nakita ang kaligtasan? Sa ating Panginoong Hesus. Yan. Nakatagpo tayo kung ano ang kailangan natin. Iyan ang kailangan natin, ang kaligtasan. Amen? Subalit sa ganito, madalas nagtatapos ang pagkakahawig ng mga pangyayari noon at mga pangyayari dito. Tingnan niyo kung bakit. Alam ng mga lepers kung anong tama. Kaya ginawa nila yun. Sabi nila, mali itong ginagawa natin, hindi natin dapat ito sarilingin. Kailangan ipangalitan natin ito sapagkat ito'y magandang balita. Sabi nga nun. So alam nila na ang kanilang ginagawa, kaya ginawa nila yung tama. Amen? Alam nila hindi tamang itago nila ito ipaglihim sa kanilang mga kababayan. Kaya't kanila itong ipinagsabi. Alam nilang maaari silang maparusahan kung sakaling itago nila ang kanilang natagpuan. Kita nyo? Kaya't bumalik sila sa lungsod at sinabi sa bantay ng kanilang natuksan. Kaya ganun din naman ang ginawa ng mga bantay sa lungsod. Isinigaw ito hanggang makarating sa buong kaharian. Parang pasa-pasa yan, ganyan. Sinabi ng mga lepers sa bantay, tapos yung bantay isinigaw naman niya hanggang makarating sa buong kaharian. Amen? Maraming Kristiyano ang hindi katulad ng 4 na lepers na ito. Bakit po? Dahil sa kabila ng merong magandang balita, nananatili silang tahimik. Nananatili silang nananahimik. Yan. Habang ang iba namamatay sa pagkagutom sa salita ng Diyos, sila naman ay halos nagpipiesta. Yan. Diba? Yung mga nandito sa mga lungsod, nandito sa mga makabagong lugar, makita mo, kung pagka nagkakaroon ng gathering, talagang ang mga tao, dami-dami, pero doon sa mga lugar na hindi naaabot, nagkakaroon ng paggutom sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mainam na matuto tayo sa mga lepers na ito. Di ba? Kasi hindi alam ng mga Kristiyano, hindi nila inisip na mali ang kanilang ginagawa sapagkat nananahimik sila, nananatili sila tahimik. Habang ang mga iba na mamamatay sa gutom sa salita ng Diyos, yun ang mga Kristiyano narito sa lungsod. Piyesta sila talagang kahit saan merong nagsishare, di ba? Yan. Kaya nga, matuto tayo dito sa mga lepers na ito, sa 4 na lepers na ito. Yung unang ginawa nila ay totoong nangyari sa atin. Diba? Nagpakabusog tayo sa salita ng Diyos at hindi
natin naisip na ipamahagi ito sa iba. Diba? Tulad niyan, pagdating ninyo, i-share nyo ba yan sa mga dinadatnan nyo sa bahay nyo? Nabubusog kayo dito sa salita ng Diyos. Pagdating ba ninyo sa bahay ninyo, na ibabahagi nyo ba yan sa mga dinadatnan ninyo? Hindi, di ba? Tahimik lang kayo. Ano pang ilang nyo sa binatnan nyo? O, di ba? Ganyan naman talaga eh. O, sabihin hindi, di ba? Ganun ang nangyari. Dito nagpipiesta kayo sa salita ng Diyos. Pero pagdating ninyo sa mga bahay ninyo, wala kayong pakialam sa binatnan nyo. Hindi man lang ninyo mai-share sa kanila yung mga narinig ninyo dito. Amen? Yan. Ganon din ang nangyari sa atin eh. Nagpakabusog tayo sa salita ng Diyos, hindi natin naisip bahagi ito sa iba. Hindi natin ginawa ang tama at nanahimik tayo tungkol sa mabuting balita. Ang iba pa nila sinabi, maaaring maging totoo na rin sa atin, tulad ng kung ipagpapabukas natin, yung iba sabi na, ay bukas na lang, busy sila ngayon eh. O kaya wala sila ngayon, bukas na lang natin sabihin hanggang sa makakalimutan, kakabukas, nakakalimutan na nila. Amen. Alam niyo ba na maaaring may kaparusahan ding dumating sa atin kapag tayo ay ganyan? At upang may pagtanggol nila ang kanilang sarili, yung mga lepers, no? Inisip nila ang kanilang kahihinatnan kung sakaling lihim o itago nila ang kanilang natagpuan. Tayo kaya o kayo kaya? Iniisip niyo ba kahihinatnan ninyo sa hindi ninyong pagkibo o sa hindi ninyong pagbabahagi ng salitang mga narinig ninyo sa pananahimik ninyo? Sa ibang mga bagay ang ingay-ingay ninyo, yan, pagdating ninyo, halimbawa, linggo ngayon, pag uwi ko sa amin, may nagbibidyo okay. Doon, ang ingay-ingay nyo yan. Pero yung mga narinig ninyo dito, hindi nyo magawang ipamahagi doon. Diba? Totoo. Diba? Totoo. Yan. Tahimik kayo. Habang nagpiyesta kayo dito, nagpakabusog kayo sa pagkain, salita ng Diyos. Pag uwi ninyo sa inyo, at nadangan ninyo nag-video okay, okay. Saka na lang, video okay muna rin ako. Diba? Ganun yun. Number 2, sabi nito, ano ang kahihinatnan ng mga nananahimik? Nabigo tayong sundin ang mahalagang utos. Yan. Nais ni Jesus na bantayan ng kanyang mga disipulo ang lahat ng kanyang mga utos at kabilang dito ang utos niya na humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Yan. Matthew 28, 18-20 yan. Sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Diyan pa lang, nabigo na tayo sa utos niya. Humahayo ba kayo? O nandyan lang kayo sa pwesto nyo? Hindi niya sinutos yung manahimik lang kayo. Ang problema sa atin, yung dapat natin hindi sabihin, yun ang ating sinasabi. Pero yung dapat natin sabihin, hindi natin masabi, di ba? Sabi niya, humayo kayo. At gawin ninyo mga alagad ko, mga tao sa lahat ng bansa. Kahit nang sa kapitbahay nga ninyo, hindi nyo ma-share eh. O yan, diyan pa lang, bigo na tayo. Nabigo tayo, sundin ang mahalagang utos. Yan ang mahalagang utos. Gawin ninyong alagad ng tao sa buong bansa. Sa buong mundo. Yan. Pangalawa, nabigo tayo sa ating mga misyon bilang people of God. Bilang special na nilalang ng Diyos, kailangan inihahayag natin ang ating pagpupuri sa Diyos. Yan. Pag sinabing, ang ganda mo, siyempre, mana sa'yo. Hindi na sagutin, no? Oh. Wow, ang ganda ng damit mo. Ay, binili ko lang yan dyan. Hindi mo na naisip na, ay, praise God. Biyaya ni Lord dyan. Yan, yung mga ganon. Wala na yung ganon. Puro na lang pansarili ang puri. Diba? Puro pagpupuri sa sarili ang nagagawa. Hindi mo nakiisipang purihin ng Diyos. Tayo bilang special na ginawa ng Diyos, kailangan ihayag natin ang pagpupuri natin sa Kanya. Sa bawat umagang tayo ay nagigising, dapat nagpupuri na tayo sa Diyos. Pagpupuri tayo, papasalamat tayo, tulad na ng sinabi ni Ate Pet kanina, walang hanggang pasasalamat. Kasi biro mo, pagkagising mo, salamat may tubig akong panligo. Yan.
Salamat may kape ako. Salamat may pandesal ako. Diba? Yung iba pagkagising sa umaga, wala nga kahit mainit na tubig. Tubig na nga lang, wala pa sila. Diba? Sa ibang lugar nga, may tubig ang dumi-dumi. Kaya tayo dapat lahat ating pasalamatan at ating purihin ng Diyos sa mga biyaya niya. Amen? Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahalikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen? Mula sa kadiliman, tinawag tayong Diyos, dinala tayo sa kaliwanagan. Dapat bilang Kristyano, inihahayag natin ang mga ginawa niya sa atin. Kung paano mula sa kadiliman ay dinala niya tayo sa kaliwanagan. Amen? At yung mga hindi kinahabagan ay nagkamit ng habag. Yung mga tao humihingi ng awa sa Panginoon, lalo na yung mga may sakit, yung mga may pinagdaraanan. Walang hanggang silang tumatawag ng habag sa ating Panginoon. Sila ay kinahabagan ng Panginoon. Nakakamit sila ng habag. Kailangan inihahayag natin ang ating papuri. Paano magagawa ito ng people of God kung nananatili silang tahimik? Paano yung magagawa ngayon? Paano yung mahahayag yung mga pagpupuri niyo kung nananatili kayong tahimik sa inyong mga kinalalagyan? Palagi lang kayo nandyan sa isang sulok ng inyong bahay. Sabi po dito, mananagot tayo sa Diyos sa ating pagkabigo na gawin ang ating misyon. Bawat isa sa atin ay may misyon. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para ganyan lang, maging tao lang dyan at kumain lang at matulog. May misyon tayo lahat dito sa mundo. Tulad ng sinabi sa Ezekiel 3:17, si Ezekiel ay ginawa siyang bantay ng Diyos sa bansang Israel. Tagapagbigay ng babala upang ang mga taong makasalanan ay magsisi at hindi mamatay ng dahil sa kasalanan. Kita niyo po, tulad yung mga nagpapakamatay. Sa palagay niyo po ba, kung may mga taong nakapagbigay sa kanila ng babala o paalala tungkol sa ginawa ng Diyos sa kanila, maiisip kaya nila ang magpakamatay? Siguro hindi po, no? May posibilidad na hindi matuloy ang kanilang pagpapakamatay. Pero, siguro marahil walang nakapagbigay sa kanila ng babala tungkol sa salita ng Diyos, walang nakapagbigay sa kanila ng mabuting balita, walang nakapagpaalala sa kanila sa mga ginawa ng Diyos sa buhay nila. Kaya nagawa nila yung ganong mga bagay. Amen? Kaya tayo ay mananagot sapagkat nagabigo tayong gawin ang ating mga misyon. Yan, di po ba? So, sabi naman, gayon pa man kung sila ay hindi makinig at sila ay namatay dahil sa kasalanan, wala na siyang pananagutan. Ganyan po tayo. Halimbawa na bahaginan naman natin. Yan, halimbawa yan. Kakilala mo, nabahaginan mo naman siya ng salita ng Diyos. Napaalalahanan mo naman siya. Napagpayuhan mo naman siya tungkol sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. At nagpakamatay pa rin siya. Wala ka ng pananagutan doon. Wala ka ng pananagutan sapagkat ginawa mo naman ang misyon mo sa mundo. Amen? Sa panahon natin ngayon, ang church ang tagapagbantay ng mundo. Kailangan dalhin natin ang mabuting balita sa bawat tao. Tulad ng nabanggit sa Matthew 16:15. Mark 16:15. Mark 16:15. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Yan. Humayo tayo sa buong mundo. Ipangaral natin ang mabuting balita sa lahat ng tao. Yung mga hindi nakarinig ng mabuting balita ay maaring mamatay sa sarili nilang kasalanan. Subalit, may pananagutan tayo kung siya ay hindi natin bigyan ng babala. Tulad ng sinabi ko sa inyo. Halimbawa, ang kakilala nyo o kaibigan nyo o kumari nyo o kamag-anak ninyo na nasabihan naman ninyo ng mabuting balita. Sa kabila nun, gumawa pa rin sila ng kasalanan. Wala na tayong pananagutan doon. Subalit,
Kung alam nyo nang gumagawa sila ng kasalanan at hindi man lang ninyo nabigyan ng babala o pagpapayo o mga salita ng Diyos na galing sa Bible, kayo ay may pananagutan. Amen? Bakit nga ba sa kabila ng alam naman natin ang kahihinatnan ng ating pananahimik tungkol sa mabuting balita, marami pa rin ang nananahimik? Bakit nga kaya? Alam naman natin, yung kahihinatnan natin, mananagot tayo, nalulunod tayo sa ating misyon, mananagot tayo sa ating, pero ang dami pa rin mga taong ayaw magsalita tungkol sa mabuting balita. Narito po ang ibang posibilidad na pangyayari. Ito ay number 2. Bakit marami ang nananatiling tahimik? Paano sa iba maaari sila man ay sa sarili nila ay gutom? Yan. Parang ganito lang po yan. Halimbawa, may anak ka. Humihingi sa'yo ng pera. Sabi niya, Nay, o kaya Tay, 20 piso. Eh wala kang piso. Eh di wala kang mabigay. Ganun lang po yun. Kaya ikaw wala kang maibigay kasi sa sarili mo gutom ka rin. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Wala kang alam sa salita ng Diyos. Kaya wala kang maipayo sa iyong mga kapwa. Amen? Kaya kailangan kapag ikaw ay Kristiyano, di ba? Kailangan, sabi ganon. Subalit dahil sa kanilang kapabayaan, hindi sila nag-grow. Isa kang Kristiyano, hindi ka nag-grow. Bakit hindi ka nagbabasa ng Bible? Anong binabasa mo? Pocketbook? Puro na lang pocketbook. So kaya yung mga kwentong niya sa Facebook. Diba? Ang dami-daming mga love story sa Facebook. Tapos abang ka ng abang. Tiyaga mo mag-abang sa mga love story niya. Pero yung Bible, di mo mapagtiyagaang basahin. Diba? Nakalimutan ninyo yung dalang biyaya ng kaligtasan sa inyo. Nagkaroon, sabi nga, sa madaling sabi, nagkaroon naman sila ng spiritual family. Kaya wala na silang maibigay. Nagkaroon na rin kayo ng taggutom. Wala na rin kayong maibigay. Amen? Sabi sa Peter 1, chapter 1, verse 8 and 9, kung ang mga katangian ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita. At nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Napakadaling lumimot ng tao. Alam niyo ba? Kaya karamihan, kapag Wednesday, merong seryo. Kasi ang tao napakadaling lumimot. Diba? Napakadaling makalimot. Ay, ang isipin nyo ngayon, nakiligay niyan. Pagdating na Wednesday, wala na nakakalimutan. Anong pinag-aralan nyo ng Sunday? Ganyan nakalimutan na yan. Tanungin mo, hindi na. Minsan nga, yung iba, paglabas lang dito, nakakalimutan na Ang ganda, pero hindi naman kaya nang sabihin. Diba? Paglabas lang dito, nakakalimutan na yan, sigurado. Yan. Nagkaroon na rin yung mga tao ng spiritual famine, kaya wala silang maibigay. Sapagkat yung mga tao nag-enjoy sa blessing at salvation, ay ipinamamalita ito. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ikaw ang nag-enjoy sa spiritual blessing, ipamamalita mo yan, para lang ganito yan, ay, may handaan doon. Halika, sama ka. Diba? Pamamalita mo yan, uy, may birthday doon, ay, may kasalan doon, halika, punta tayo, daming pagkain. Ganyan lang yun. Kapag ikaw ay nag-enjoy sa isang bagay, pamamalita mo yan. Uy, ang dami magandang damit doon, sa umay-umay. Bili tayo, ay mura lang. O diba? Pag nag-enjoy ka, napamamalita mo, kaya kailangan, pagdating sa spiritual blessing, pag nag-enjoy ka, ipamalita mo rin. Huwag mong sinosolo. Daya-daya mo naman, sinosolo mo lang yan. Pamalita mo yan, kailangan ng ibang tao yan, lalo sa panahon ngayon ng pandemic, ang daming nasisiraan na ng bait dahil sa stress. Diba? Maraming wala mga hanap buhay. Maraming mga nagkukulang na sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming nagsishort na yung kaisipan. Kaya nagagawa na nila magkitlin yung kanilang sariling buhay. Kaya kailangan yung mabuting balita, wag lang yung susuluhin. Ipamigay nyo rin sa iba. Diba? Katulad ng ginawa ni David na nabanggit sa aklat ng awit. Dito ay nagpuri siya, nagpasalamat sa Diyos sapagkat pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Kaya siya ay nagagalak. Ayan. Kapag kayo ay nakatagpo ng spiritual blessing,
Magpasalamat kayo sapagkat yung kagalangan ng dala na kaligtasan ay nasa inyo. Amen? Ganon din ang ginawa ni Felipe nung natagpuan niya si Jesus sa Galilea. Tuwang-tuwa siya, ay binalita kay Nathanael ang kanyang natagpuan. Niyayapan niya ito. Yan si Felipe. Sabi niya, halika, puntahan natin si Jesus. Niyaya niya si Nathanael. Diba? Ganon yung kapag kayo nakatagpo ng blessing, ipamalita niyo. Hindi yung mga physical na blessing lang, dapat yung spiritual blessing, ipamalita niyo. Ay, maaaring yung iba ay takot o nadi-discourage, kaya nananahimik. Iba naman natatakot mag-share. O kaya nadi-discourage sila. Kapag kayo ay pinangunahan ng takot, alalahanin ninyo ito, na ang unang-unang itatapon sa lawa ng apoy ay yung mga duwag. Sabi sa Revelation 21:8, subalit para naman sa mga duwag, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kayong mga duwag, kayong mga ayaw mag-share ng good news. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging matatakutin sapagkat ang Espiritong ibinigay sa ating Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Hindi niya tayo binigyan ng Espiritu ng takot, kundi Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kayong mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Huwag kayong mahihiya magpatotoo sa ating Panginoon. Pag tinawag kayo sa harapan, sinong gustong magpatotoo? Sinong gustong magpasalamat? Walang gustong tumayo? Ano bang ginawa ng Diyos sa buhay niyo? Wala ba kayong mapapasalamatan sa Diyos na ginawa niya sa buhay niyo? Nagsisikuan ko na lang, ikaw na lang, nagsisikuan kayo mga yan. Nagtuturuan. Ikaw na lang, naiya ako. O diba? Magpapasalamat lang kayo, magpapatotoo lang kayo, naiya pa kayo. Pero tanggap lang naman kayo ng tanggap. O diba? Dapat, huwag kayong mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Amen? At sa pamamagitan ng panalangin, maaari kang tumapang. Kapag nakakaramdam ka ng takot, manalangin ka. Amen? Ang takot at discouragement ay maaaring malaking problema. Subalit, tatalunin ito ng pananampalataya at pagtsatsaga. Tsagain ninyong basahin ng Bible. Kahit hindi nyo naiintindihan. Para nag-aaral lang kayo sa eskwela. Kasi di ba, wala naman bobong tao. Yung sa 100% daw na pagbawasa nyo, may 10% na natitira. Makakalimutan yan, merong natitirang 10%. Kaya sa araw-araw na pagbabasa nyo, yung 10% na yon, kung naka 100 years na kayo nagbabasa, 100%. Diba? 100% na rin yun. Diba? Maaari sa iba, ito pa, iniisip nila na napaka-komplikado ng paraan bago makapagturo. Yung iba nahihiya, natatakot sila kasi parang komplikado, no? Maaari iba, iniisip nila, dapat siguro tapos ako ng master degree. Diba? Sa international communication. Kasi hindi marunong magsalita. Iniisip nila, kailangan mag-aral muna ako. Yan. Yung iba naman, kailangan siguro mag 4 years muna ako sa Bible school bago makapag-share. O kaya mag-special training. Yan, di ba? Yung iba, ganyan ang iniisip. Kaya hindi nila magawang mag-share. Di ba? Subalit, sa totoo lang, ang gawain natin ay simple lang. Tulad ng utos ni Jesus na humayo tayo sa buong mundo at ipangaral ng magandang balita, kung saan pwede natin sabihin ang Ebanghelyo sa simpleng paraan. Pwede natin sabihin ng Ebanghelyo. Anong ibig sabihin ng mabuting balita? Ebanghelyo. Yan ang ibig sabihin yan. Ayon sa aklat ng 1 Corinthians 15:1-4, ito. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita, inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, sabi dito, naliligtas tayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyo pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng
natanggap ko rin. Ito po ang magandang balita at ito ang Ebanghelyo. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yan. At inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan po ang Ebanghelyo. Si Kristo'y namatay dahil sa inyong mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay. Amen? At kalipas ng ikatlong araw. Iyan po ang mabuting balita. Kaya tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa kamatayan ni Kristo, tayo ay nahango sa kasalanan. Amen? Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kung wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Ayan po, no? Yan po ang magandang balita. Hindi naman po tayo obligadong ituro, lalo na sa non-Christian, yung mga tungkol sa church, o sa organization, o sa worship, o sa mga handang gawain sa loob ng church. Hindi po. Simple lang po. Ipaalam nyo lang sa mga tao na si Kristo'y namatay dahil sa iyong kasalanan. Siya ay nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan. At dahil doon, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Yan po, hindi tayo obligadong magturo ng kung ano-ano. Kasi po, yung mga yan, yung mga ito, hindi nito naunawaan ng mga simpleng paraan. Yan po, no? Yung simpleng paraan, hindi nila naunawaan. Paano pa nila ito maunawaan? Kailangan maunawaan muna ng mga tao tulad ng faith. Yan. Ng repentance. Ng confession. At ng baptism. Iyan po muna dapat ang maunawaan ng mga tao tungkol sa pananampalataya, tungkol sa repentance, yung pagbabalik loob sa Panginoon, at tungkol sa confession, paano mo ihahagin yung iyong kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ihihingi mo ng tawad, at tungkol sa baptism, yan po ang simpleng paraan. Hindi naman natin kailangan magturo na kung ano pa. Kasi hindi naman po talaga tayo mga guro. Pero every Christian is a worker. Yan? Di ba? Ang mga tungkol sa gawain sa church ay para na yan sa mga pastor at mga teacher doon pa sa mga tinawag na mag-special gift para rin, di ba? Meron po kasi mga special na tao na pinagkalooban ng kanyang kaloob. Tingnan niyo po dito, sabi ko sa Efeso 4:11, binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga evangelista, at iba ay mga pastor at mga guro. Di ba? Meron kanya-kanyang pagkakatawag eh. As sabi na sa Roma 12:7, kung paglilingkod ang iyong kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Kung ikaw ang kaloob mo ay paglilingkod, maglingkod ka. Naglilingkod ka sa church, bagong paglilingkod sa church. Naglilinis, tumutulong sa paglilinis, tumutulong sa pag-asikaso sa mga tao, o kaya tumatanggap din sa labas, nag-entertain ng mga kasama yan. Naglilingkod ka sa church niyan. Mga simpleng paraan yan. At sabi naman po sa 1 Corinthians 12:29, hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahan gumawa ng mga himala. Hindi naman tayo lahat binigyan ng kakayahan gumawa ng himala. Kaya po wag po kayong magtaka kung bakit siya, nananalangin siya, napapagaling ang may sakit, at ikaw ay hindi. Yung gift niya, iba sa gift mo. Di ba? Hindi pare-pareho yung gift na bigay sa atin. Ikaw ang gift mo, kumanta. Ang galing-galing mong kumanta. Di kumanta ka. Ikaw ang gift mo, para sumayaw. Di sumayaw ka, hindi mo naman gift yung manalangin. Panalangin ka ng panalangin, imbis na mapabuting tao na mapasama ng tuloy. Di ba? Parang lahat po ay may kanya-kanyang gift, pero hindi pare-parehas. Amen? At sabi sa James 3:1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam niyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Yan. Turo ka ng turo. Hindi mo naman alam ang itinuturo mo. Kaya mag-ingat ka. Amen? Madali lang ang magbahagi ng mabuting balita, lalo na kung susundin mo ang sinasabi sa aklat ng unang Pedro. Ano sabi sa unang Pedro? Ito. Yan nga. 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso. Bilang
Panginoon, lagi kayong maging handang sumagot sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa na sa inyo. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso, ang sabi. Ituro niyo yan sa inyong mga anak. Sapagkat ang ministeryo ng magulang ay ang mga anak. Ituro ninyo sa inyong mga anak, igalang ninyo si Kristo sa inyong mga puso. Diba? Ituro ninyo sa mga nakikita nyo, sa mga kilala nyo, sa mga mahal nyo, sa mga kilala nyo, ang paggalang kay Kristo. Amen? Bilang ating Panginoon. Yan. Kailangan, lagi tayo, sabi nito ay, bigyan ninyo ng special place ang ating Panginoon sa puso ninyo. Kailangan palaging nasa puso ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan lagi kayong handang sumagot tungkol sa pag-asang nasa inyo. Pag tinanong ng kami, bakit ikaw, kahit sa kabila ng pandemya, parang lalo ka pa yatang gumaganda. Diba sabi mo, kasi yung pag-asa ko si Kristo. Nasa kanya yung pag-asa ko. Binigyan niya ako ng pag-asang hindi nawawala. Binigyan niya ako ng kaloob, ng buhay na walang hanggan. At inaasahan ko yan na kahit anong mangyari sa ating paligid, hindi ako tatamaan niya. Diba? Tatabla naman ang sagot niya. Diba? Yun yung buhay na pag-asang nasa puso mo na binigay ni Kristo sa atin. Amen? Diba? Na si Kristo ay namatay dahil sa inyong mga kasalanan. Yan pa. Alam mo, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Iyon ay isang pag-asa na alam natin na ligtas na tayo. Ligtas na ako. Tinubos na ako ni Jesus Christ sa aking magkasala. Amen? At sundin natin ang mga tagubilin ni Pablo. Sabi dito sa Colossians chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin niyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya. Yan. At kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Yan. Sikapin ninyong maging matyaga sa panalangin, yung mga nananalangin, no? Tulad ng sinasabi palagi ni Pastor Angie, nananalangin, makahiga. Tapos, yung amen umaga na. Paano nakatulog na? Hindi natapos yung panalangin, pag-isip niya sa umaga, doon palang nag-amen. Diba? Paano nananalangin nakahiga? Pag-isip sa umaga, amen. Sabi na nakakatulugan yung pananalangin, hindi ba? Dapat magtiyaga kayong manalangin. Kahit inaagaw ng antok, umupo pa rin kayo, manalangin pa rin kayo. Pag-isip niyo sa umaga, doon palang kayo nag-amen. Nakakatulog na ba kayo nakakapanalangin? O diba? Bakit? Dapat saka samantalahin niyo yung mga pagkakataon. O pagkakataon na ito, mabahaginan ko siya. Kasi may sakit siya. Yan, nangangailangan ng Diyos siya. Dadali, mabahaginan ko siya. Yan. Palagi kayo nananalangin magkaroon ng pagkakataon, mabahaginan siya ng salita ng sing tao kapag malakas. At masaya, maraming pera. Hindi niya kailangan ng Diyos. Nag-enjoy niya sa buhay niya. Pero kapag nanghihina na yan, may sakit na yan, oy, nahanap na si Lord. Pagkakataon mo na to, sige, babahaginan ko na siya. Yan, di ba? Palagi kayo mananalangin. Nang pagkakataon, mabahaginan niyo siya. Yan. Sikapin niyo laging maging kaaya-ayaan niyo. Pananalita. Kailangan pag isasalita kayo. Malumanay. Baka mamaya magsalita kayo tumayo nga dyan. Sabi mo ganyan nung marami kang pera, ang say-say mo ngayon, may sakit ka, tawag-tawag ka lang dyan, sabi mo gano'n. Hindi gano'n. Kailangan maging kaaya-aya at pakipakinabang yung sinasabi mo sa bawat tao. Amen? Kailangan daw, pray for opportunity. Palagi kayong manalangin na kayo manibigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang mga salita. Tulad na sinabi ko, panalangin niyo, magkaroon ako ng pagkakataon, mabahagi na ko sa mga salita. Ayan. At ang Diyos gagawa ng paraan niya, bibigyan ka talaga ng pagkakataon. Sapagkat ang Diyos lamang ang nagbibigay ng pagkakataon at ipinagkakaloob niya ito doon sa mga nananalangin at nakahandang tumanggap. Kapag ikaw ay nakahanda ng tumanggap, bibigyan niya tulad niya. Nagbawa, nananalangin ako, magkaroon ako ng 1,000,000. Kung binigyan ka ng 1,000,000 ngayong oras na ito, anong gagawin mo? Nakahanda ka ba tagapin ito? O diba?
Binigyan ka ng 1 milyon, ngayong oras, ay, teka, sandali. Pupunta ako doon, tuwa-tuwa ka, no? Pupunta ako sa SM, mag-shopping, ako mag-shopping. Sabi niya. O, diba? Hindi ka nakahandang tanggapin ito. Kaya hindi bibigay ng Diyos sa iyo kung ano hinili mo, kung hindi ka handang tanggapin ito. Kailangan maging handa ka muna tanggapin ito. Diba? Kailangan manalangin ka. Yan. Pray for wisdom. Yan. Kailangan daw panalangin, magkaroon ka ng wisdom. Siyempre, paano ka naman makakapag-share ng good news kung wala ka namang alam? Diba? Sabi si James 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Praise God. Ang Diyos hindi nanunumbat pag nagbibigay. Hindi katulad ng tao. Binigyan pa lang kita ng 1 linggo, tapos hihingi na naman ngayon. Sabi niya, di ba? Kabibigay ko pa lang sa iyo, hihingi ka na naman ng hingi. Ano bang ginagawa mo? Kinakain mo yung pera? Di mo na. Anong ginagawa mo? Hindi mo binibili. Kinakain mo yung pera, niluto mo yung pera, hindi mo binibili ng bigas. O, di ba? Kaya hindi ka nangingi. Kaya yung mga tao mahilig manumba. Pero ang Diyos hindi siya nanunumba. Kaya kahit anong gusto mong hingin sa Diyos, humingi kayo sa Diyos at kayo ay bibigay niya. Siya ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumba. Amen! Kung tayo ay kulang sa karunungan, hayan, maliwanag na sinasabi dyan na maaari tayong humingi sa Diyos at upang magampanan natin ang pagkakataong ibinigay sa atin. May pagkakataon ka nga, wala ka ng wisdom, paano nun? Siyempre, kaya kailangan humingi ka rin ng wisdom. Humingi ka ng opportunity, hindi ka naman humingi ng wisdom. Kaya kasi bibigay ko, paano mo yung sasabihin? Siyempre, hindi mo lang. Kailangan pag humingi ka ng opportunity, bigyan ka rin ng wisdom. Diba? At pray for boldness. Boldness ha, katapangan na, hindi naka-bold ha. Boldness ha, hindi naka-bold. Diba? Katapangan, humingi tayo ng katapangan upang masabi natin dapat natin sabihin at maiparating natin sa ibang tao ang dapat nilang marinig. Hindi yung kinakailangan lang, yung gusto lang nilang marinig. Kasi minsan may mga tao ayaw nakakarinig ng masakit. Kaya sabi nga, truth is hurt. Masakit yung katotohanan. Pero kung iyon ay kailangan niyang marinig, iparinig mo sa kanya. Diba? Para magising naman siya, matauhan siya, baka natutulog, kaya hindi siya matouch-touch. O diba? Kaya ganun kailangan. Maging matapang nga. Pag humingi ka ng opportunity, humingi ka rin ng wisdom at humingi ka rin ng katapangan, ng boldness. Diba? Kasi paano? Marunong ka nga, may pagkakataon ka na, wala ka namang tapang, takot ka pa rin. Kailangan magkakasama yan. Amen? Yan. Nandito na po tayo sa ating conclusion. Mga kapatid, kung tayo ay nananahimik patungkol sa mabuting balita ang Ebanghelyo, kung gano'n, totoo ang sinasabi ng lepers sa atin. Hindi tama ang ginagawa natin. Kung tayo ay nananahimik, hindi tama ang ginagawa natin. Ngayon ang araw para sa mabuting balita. Sabi ng ating pangat, this is a day of a good news. Yan. Diba? Ito ang araw para sa mabuting balita. Hindi tayo dapat manatiling tahimik. Kapag ipinagpabukas pa natin ito, maaring may dumating na kaparusahan sa atin. Humayo tayo at pamalitan natin doon sa mga nagugutom ang espiritu. Hindi ang ino-open natin sa pagkain ito na pangkaluluwa. Maraming nagugutom sa paligid natin ng espiritual na bagay. I-offer natin yung ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yan. Ibahagi natin sa iba ang kagalakan ng ating natagpuan. Hayaan natin maranasan din nila ang ating nararanasang kagalakan, kapayapaan at ang pag-ibig na tanging Diyos lamang ang nakapagbibigay. Amen? Ito ang araw ng mabuting balita. This is the day of a good news. Tanggapin natin ang responsibilidad na ipinagkaloob sa atin ni Kristo sapagkat siya ay namatay para sa atin. Kaya dapat natin dala ng kanyang mga pagbibilin. Huwag ninyong sayangin ang kaligtasang ipinagkaloob ninyo sa inyo. Amen? Yeah. Sabi sa Revelation 2,
4 hanggang 5, subalit, may isang bagay na ayaw ko sa inyo, iniwan mo ang pag-ibig mo ng una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masamang gawa. At gawin mo muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kanyang lalagyan ng iyong ilawan. Sabi niya, kapag hindi ka nagsisi, pupunta siya mismo diyan. At aalisin niya sa kanyang lalagyan ang kanyang ilawan. Aalisin niya yung liwanag sa iyong buhay. Diba? Ganun yan. Nung una, dumating si Kristo para hanapin yung mga taong mga kasalanan at mga nawawala. Sabi niya gano'n, I come to seek the lost. Diba? Yung mga nawawala, pumunta siya, dumating siya, para hanapin yung mga makasalanan at mga nawawala. Sa muli niyang pagbabalik, darating siya para kunin yung kanyang mga binanal. Hindi na niya hahanapin ang mga makasalanan sapagkat tapos na ang kanyang pag-imbita. Babalik siyang muli para kunin ang kanyang mga binanal. Yan po. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Panginoon, salamat po sa isa na namang pagkakataong pinagkaloob mo sa amin sa araw nito. Salamat po sa mabuting balitang aming napakinggan. Tunay nga po na kailangan namin ng iyong mabuting balita ngayon, higit kailanman. Sapagkat ito ang panahon na lahat ng tao ay nawawala na ng pag-asa dahil sa pandemya ang aming pinagdaraanan. Marami sa amin ang nasisiraan na ng loob. Dahil sa nadaramang kawalan ng pag-asa o kaya't nagbubunga ng pagbawi sa kanilang buhay. Kayo po, Panginoon, bilang lingkod ninyo, bilang mga pinili mo, bilang katawan ni Kristo, kailangan po namin ng kalakasan na nagmula sa inyo. Sapagkat malakas ang kapangyarihan ng kaaway na umaali-aligid sa amin, tulad ng sinabi mo na hindi mo kami bibigyan ng espiritu ng kahinaan, kundi espiritu ng kapangyarihan, subalit hiwalay sa iyo aming Panginoon, tunay na wala kaming kakayanan. Kaya tulungan po kami at pagtibayin aming Panginoon Jesus, upang madaig namin ang kaaway na hindi namin nakikita. Patatagin mo kami sa aming mga pananampalataya at bigyan mo po kami ng karunungan ng gagaling sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa upang hangarin pa namin ang mabuhay dito. Sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan o iiwan man lang, lalo na sa labang ito, tulad ng iyong pangako. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na hindi na nanahimik ang iyong mga lingkod, kung kaya't nakaabot sa amin ang iyong mabuting balita. Salamat po sapagkat dinala mo ang kaligtasan dito sa sangkalupaan. Ganun pa man po, patuloy po namin inaalala ang aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kababayan, na hindi pa ganap na inaabot ng iyong mabuting balita. Subuin mo nga po ang iyong mga lingkod upang ito ay makarating sa kanila. Ganon din po yung mga lingkod mo na lumayo sa iyo. Dalangin namin na naway magbalik sa kanilang puso ang kanilang unang pag-ibig. Walang iba kundi ikaw. Sa pamamagitan ng mabuting balitang ito ng kaligtasan, ay muli nilang madama ang kagalakan at kapayapaan na kasama ka. Aming Ama, naway patuloy ka namin paluwalhati sa lahat ng aming mga ginagawa. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan walang hanggan. May namin nga balik sa iyo ang lahat ng pabuhay at salamat sa ngalan ni Jesus na ang Panginoon. Ano sabi na, Amen.